Okay, good morning and welcome to my new series, which is the course of the contemporary world. So, once again, my name is Joaquin Timones and I will be your professor for this subject or this course. And ba't ko ba ginawa itong series na to? Ang main objective ko kung bakit ginawa ko ang series na to ay para makapag self-study ang mga working students ko. Okay, so in case di ka naka-attend sa klase ko because you were busy at your work or maybe umabsent ka possibly because of a medical illness, then this series is good para sa'yo. But let's say di kita student or you're just here for the sake of learning na search mo lang sa YouTube Contemporary World, naghahanap ka ng video and nag-pop up yung series ko, then of course you are more than welcome to watch my series. Okay, para naman to sa lahat. This is for the sake of sharing knowledge and information. Okay, so the contemporary world is a course na tinuturo sa college. Pwedeng first year, second year, depende kung anong campus ka or university. Sila naman nagseset ng schedule niyan kung anong SEM. But most likely, it's going to be in your first or your second year. Pwedeng first year, first SEM agad, or pwedeng second SEM. Either way, welcome to my series. This is the first video. For our first lesson, of course, we are going to define kung ano ba yung sabihin ng series natin. Bakit to kailangan and bakit natin kailangan paalalahanan sarili natin na we are in the contemporary world. Let's define muna ano ibig sabihin ng word na contemporary. So when we say contemporary, it is existing, occurring, or living at the same time. Belonging to the same time. The second definition is about the same age or date. So, dagdagan natin ng word na contemporary world. Yan. So, dagdag natin yan. Based on the definition of the word contemporary, ano na ngayon pumapasok sa isip nyo pag sinabi nating contemporary world? The answer is particularly simple. Pag sinabi nating contemporary world, ito yan, yung mundo natin sa kasalukuyan. Yung mundo natin sa ngayon. Okay? Paano ba nagfa-function yung mundo natin? 'Di ba? In terms of entertainment, we actually have the FIFA World Cup. Nanonood ba kayo ng soccer? Okay, nanonood ba kayo ng football rather? Sorry, baka magalit diyan yung mga baka magalit diyan yung mga football enthusiasts. So yes, kung American ka, they call it soccer. But if you're European, it's popularly known as football. May sariling version kasi yung mga Americans when it comes to football. But anyway, nanonood ba kayo ng ganito? Since we are Filipinos kasi, no, mas popular yung term sa atin na soccer. So, yan, nanonood ba kayo niyan? The fact na lahat ng mga bansa or karamihan sa mga bansa ay kasali sa football, this is actually a very interesting topic about the contemporary world. And in terms naman sa branding ng mga damit, for example, we have Nike, we have Adidas, we have Puma, yan, we have Skechers, Under Armour, yan. This shows popularity in terms of damit, right? And then we have the iPhone series. Okay, so ano na ba yung iPhone na ginagamit nyo ngayon? Magkakaroon na ng iPhone 18 around September, no? And we also have food corporations such as Jollibee, Inasal, Chowking. And by the way, hindi mo lang to makikita sa Pilipinas. Okay? Makita mo rin to sa Southeast Asia. And kung ano rin yung nangyayari sa Israel and sa Palestine. Okay? As a Filipino, you should be aware of this, no? Since you are part of the human race, dapat aware ka sa mga conflicts na nangyayari sa mundo. Example again is yung conflict ng Russian invasion of Ukraine na hanggang ngayon nangyayari pa rin. And of course, our membership sa United Nations. So bakit ba natin to pinag-uusapan? 'Di ba? Ang topic nga natin is contemporary world. Yung mundo natin sa kasalukuyan. Bilang mga Pilipino, it's not enough that you are
educated sa mga nangyayari sa bansa natin. That's localization. As a Filipino, you are not just a member of the human race. You are also a member of what we call globalization. Yan, okay? Globalization. Ano ba ibig sabihin ng globalization? Intindihin muna natin yung kanyang etymology. Globalization comes from the adjective global, okay, which came from the Latin word globus, meaning ball or sphere. And then nilagyan natin siya ng suffix na is. So globalize, right? Globalize. So it turns into an action or a process. So in short, pag sinabi natin globalize, nagiging action siya sa pag-iikot. Parang ganun. But nagkaroon siya ng deeper meaning noong 1950s. Globalize now turns into what we call a worldwide scope. According to Peterson Institute for International Economics, when we say globalization, globalization describes the growing interdependence of the world's economies, cultures, and populations brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. Countries have built economic partnerships to facilitate these movements over many centuries. So I hope naintindihan nyo ibig sabihin ng globalization. Ibig sabihin, kung tatagalugin natin, pag sinabi natin globalization, kung paano nakikisama ang iba't ibang mga bansa sa isa't isa. Kung paano nakikisama ang US sa China, kung paano nakikisama ang Pilipinas sa Russia, sa US din, no? Kung paano nakikisama yung mga bansa sa isa't isa. In terms of economies, in terms of culture, and in terms of population. So paano nga ba nakikisama ang mga bansa sa isa't isa? Meron tayong tinatawag na interdependence. Pag sinabi nating interdependence, bukod sa nakikisama ang mga bansa sa isa't isa, umaasa rin sila sa isa't isa. So, can you imagine the Philippines alone? Mag-isa lang yung Philippines. Wala siyang kakampi. Hindi siya friendly with the US. Tapos, wala rin siyang imports or wala rin siyang exports. Mag-isa lang ang Pilipinas. What do you think will happen to the Philippines? Can the Philippines survive on its own? The answer is, sa panahon ngayon, hindi kaya ng Pilipinas makasurvive on its own. Babagsak ang ekonomiya. Example is yung Strait of Hormuz. Alam niyo ba yung nangyari dito? Di ba just recently nagkaroon ng conflict sa Middle East, particularly involving Iran. So ang ginawa is sinarado yung Strait of Hormuz. Dito kasi sa daanan na to, maraming dumadaan dyan para mag-supply ng oil. Okay? It just so happens na ang Pilipinas, umaasa talaga sa daanan na yan. So, nung sinarado yung strait na yan, ano nangyari sa mga jeepney drivers natin? Well, not just sa jeepney drivers natin ha. I'm talking about the fuel itself. Tumaas yung presyo ng fuel. Tingnan mo, jeepney driver earns only 56 pesos after spending 1,200 pesos on diesel. Wawa naman. So, para sabihin na natin na kaya maging independent ng Pilipinas on their own 100%, hindi nakakayanan sa panahon ngayon dahil umaasa tayo sa iba't ibang bansa. Umaasa tayo sa negosyo para gumanda yung ating ekonomiya. And pagdating naman sa politika, parte rin tayo ng United Nations. So we are in partnership with the US, with other nations and stuff like that. So tingin nyo, anong mangyayari? Anong mangyayari kung bigla tayong umalis sa United Nations? It's possible na China may invade the Philippines. Ito lang yung naisip ko the only reason as to why China is not messing with the Philippines masyado is because they know na pag nangialam ang China sa atin ng sobra-sobra, they know na mangingialam ang United States. Not just the United States, yung mga neighboring nations natin.
So magkakaroon talaga ng domino effect na pag umalis ang Pilipinas sa grupo ng mga nations, mangingialam talaga ang iba't ibang mga bansa. It will take significant actions. Magkakaroon talaga ng problema. But, dito na rin papasok na pag umaasa ba ang Pilipinas sa iba-ibang mga bansa, does that mean hindi na tayo sovereign or malaya? Ano ba ibig sabihin ng sovereignty? Actually, no, there's a huge debate kung ano ba yung Tagalog ng sovereignty. Ano ba, pwede natin sabihin kalayaan or mga desisyon sa buhay. Yan daw ang soberanya. There is a debate kung ano ba yung Tagalog niyan. But for the sake of this conversation or for the sake of this topic, simplihan natin. Pag sinabi nating sovereignty, ito yung kalayaan ng bansa na magdesisyon para sa sarili niya. Question, ang Pilipinas nga ay umaasa na sa iba't ibang mga bansa in terms of economy, politics, and stuff like that. But does that mean wala nang kalayaan ng Pilipinas? The answer is no. Okay? The answer is no. Meron pa rin namang sovereignty ang Pilipinas. Okay? Hinahayaan pa rin naman ng US, ng China, ng Japan, ng Malaysia, ang Pilipinas sa kanyang mga internal affairs. Diba? Ang gumagawa ba ng batas natin ay Amerika? Di ba hindi? Ang gumagawa ba ng batas natin Japan? Di ba hindi? Ang gumagawa ng batas natin is yung ating Senate. Na by the way, binoto nating mga Pilipino. So we have sovereignty. We have our own president, right? We have our own justice system. However, ang ating sovereignty, even though we are free, hindi na ito 100% absolute. Why? Kasi umaasa nga rin tayo sa iba't ibang mga bansa. Therefore, yung mga actions natin sa bansa natin, it's heavily being criticized by other nations. Aside from that, we are also regulated by other nations. Paano nangyari yun? For example, alam nyo ba ang Philippines ay meron siyang claim sa Sabah? Nagke-claim siya sa Sabah. Ito, so sa mga hindi nakakaalam, ito yung Sabah. Sabah nowadays is part of the sovereignty of Malaysia. Kahit nga yung mga tao ng Sabah, yung mga citizens na nakatira sa Sabah, they don't want to be part of the Philippines. They claim na they are also Malaysians. And syempre, yung mga Malaysians, they also claim na Sabah is part of them. In fact, in multiple cases sa international court, natalo na ang Pilipinas pagdating sa claim na to. However, the Philippines is still claiming na Sabah should be part of the Philippines. Personally, no, ayoko. I disagree with that. Kung yung mga tao mismo ng Sabah, they don't want to be part of the Philippines, ang kapal naman ng mukha natin to claim them. Meron kasing historical background dyan pagdating sa mga sultanates. Pero ang point ko dito, we have the sovereignty to create a law. Actually, meron tayong batas na nagkiklaim na atin ng Sabah. We have the sovereignty to do that. But too much sovereignty, no, too much sovereignty will cause conflict. Kaya ba ng Pilipinas na i-back up yung claim niya? To what extent? To which extent kaya natin gawin yan? Are we willing to send the military sa Sabah? Of course, we're not willing to do that. So, even though we have the sovereignty, we are still limited na by international law. Yung nangyari naman sa Pilipinas way back nung panahon ni President Rodrigo Duterte, 'di ba? Uso naman dito yung tinatawag nating extrajudicial killing. Okay, yung EJK. So ano ba ibig sabihin ng extrajudicial? I-define muna natin yung term na extrajudicial. Pag sinabi nating judicial, ibig sabihin alam to ng korte or may kinalaman sa korte. Pag sinabi nating extrajudicial, ibig sabihin walang kinalaman sa korte. So I'm a law student, no? Share ko lang sa inyo. I'm a law student. And pag sinabi nating extrajudicial, it's unconstitutional. Okay? Ang ginawa kasi ni Duterte is yung war on drugs niya, may mga taong namamatay
ng walang due process. Pag sinabi nating due process, ibig sabihin the right to be heard. The right to be heard and given notice. Eh nangyari, pag na-tag ka as someone na gumagamit ng droga, ginagawa tong power control ng mga pulis and then papatayin ka na agad. Okay? So, dahil sa war on drugs ni Duterte, which is actually a sovereign act, okay? Dahil presidente siya ng Pilipinas, sovereignty yan. Okay? Hindi dapat mangialam dyan ang Japan or ang China or ang US kasi kalayaan ng Pilipinas na gawin yan. Kung ano man yung mga kaguluhan na nangyayari dito sa Pilipinas, kaguluhan yun ng Pilipinas. Hindi dapat nangingialam ang ibang bansa dyan. However, too much of our sovereignty, tulad nga ng sinabi ko, can cause conflict. So ano na ngayon nangyayari kay Duterte? Nasa ICC na siya. International Criminal Court, rather. So ito yung sinasabi ko, na even though the Philippines is sovereign, hindi na absolute. Because bawat kilos natin sa bansa natin, okay, bawat kilos ng gobyerno natin can be heavily criticized by other nations. Pwede nang mga elam ang mga iba't ibang bansa. Sabi ko kanina, di ba, hindi pwede. Pero technically, may mga external factors tayo kailangan i-consider. For example, ayun nga, kung ang mga Pilipino ay suportado kay President Rodrigo Duterte at may mga Pilipinong hindi rin, ano ba ginagawa natin? 'Di ba? Pino-post nila sa Facebook yung mga thoughts nila. At pag pinost nila sa Facebook or sa social media rather, mababasa to ng ibang bansa. O pag nabasa to ng ibang bansa, magkakaroon na ngayon ng perspective yung Netherlands, yung Europe sa atin, isipin nila, yung presidente sa Pilipinas, pumapatay yun ng mga gato, ganyan. Depende kung saan silang information na exposed. Either way, that is a form of globalization as well. So anyway, yan lang naman yung first topic natin ngayon, pahapyaw pa lang, particularly simple lang. It's just the concept of globalization. In our next topics, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang globalization sa economy, politics, and sa culture. Sa ngayon, binigyan ko lang kayo ng short description kung ano ba ang ating contemporary world, kung ano ba yung pahapyaw natin dyan, and kung ano yung pinaka-main topic natin, which is gonna center around the concept of globalization. I hope marami kayo natutunan. Thank you so much. And then see you on the next video. Bye for now.